Ipapakita ko sa inyo. Alam mo kasi malaking problema talaga itong nangyayari sa ICI eh. Itong tao na ito, itong congressman na ito, may mga bagay ako na hindi sinasang-ayunan dito sa mama na to kasi may pagkaano ito eh. Ewan ko ba, minsan na may makakaliwa rin ng diskarte nito eh. Pero may punto siya dito. Kasi nga sabi ko nga sa inyo eh, we are not looking at the person. Di ba? Pag tayo nagkomento, nag-judge tayo sa isang tao, hindi natin tinitingnan yung tao. Ang tinitingnan natin yung ginagawa niya o yung sinasabi niya. Ito, mukhang may tama ho siya dito eh. Na sa sinabi niyang ito, tama sa akin ito eh. Ayon ako sa kanya dito. Okay, sige. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa media at sa lahat po na nakakapanood ng presser na ito. Kaninang umaga po ay nagsumite tayo ng letter, urgent appeal to the Independent Commission for Infrastructure na i-live stream yung kanilang lahat na mga proceedings na ginagawa patungkol sa anomalous and ghost na mga flood control projects. Alam niyo po kasi marami nagtatanong eh, bakit parang tinatago? Yun. Bakit may parang pinagtatakpan dito sa... Di ba yan na nga po yung ating sinasabi no isang araw pa? Na parang tinatarantado lang tayo ng ICI. Bakit nakatago? At yan, hindi ako sentimento ko lang yan. Mismo yung sentimento at pahayag, statement po ng INC, yan din po. Dapat po transparent, in public. Kasi una, kaduda-duda na nga. Why? Marami nagdududa na si Romualdez hindi gumagalaw ng mag-isa yan. Hindi niya kayang galawin. Remember, the budget comes from the President. It ends with the President. So ibig sabihin, dadaan talaga sa Presidente yung pinaka-corrupt na budget sa noong 2025. So ibig sabihin, President Romualdez, meron na ngang pagdududa doon. Magpinsan pa yung dalawang yun. Di ba may pagdududa na tanga tayo doon? Eh sino ba nag-create ng ICI? Di ba yung Presidente? Imaginein mo, if, assuming, di ba? Assuming natin na meron talagang kinalaman ng Presidente, which is, in my opinion, meron. In most of the Filipino, na tama ang pag-iisip, meron. Yeah? Assuming na natin na meron talaga siya, would you think ICI would say, the President is the mastermind? Oh. ICI, sige, pakisagot. Kung kaya nyo sagutin yan, ng, oo, kahit Presidente pa ang talagang mastermind, ikakasuhan namin yan. No, because you were created by the President. That's bullshit. Alam niyo yun? Etong ICI na ito, paandar lang ito eh. This ICI was created so that mawala kay Marcos ang sisi para mailigtas at mailusot si Marcos. Huwag na tayo maglokohan. Yan ang purpose ng ICI. Ilihis ang lahat ng investigasyon. Tingnan nyo nga, tumigil na yung Senado, ICI na lang nag-iimbestiga, tumigil na rin yung Kamara, ICI na lang nag-iimbestiga. Sinong niloko nyo? Eh, ikaw Marcos ang gumawa niyan, ikaw nag-create niyan. Napaka-imposible naman po na ituro ka niyan. Tapos, anong gagawin mo ngayon? Itinago nyo pa yung pagdinig. Eh sana nga kung talagang malinis kayo, kung talagang maayos kayo, at least man lang, i-open nyo yung pagdinig sa taong bayan and let the people decide. Ang problema, tinago nyo eh. Kaya ako, sangayon po ako sa sinasabi nito, na matagal na natin to sinasabi, dapat in public. INC made that statement also, dapat in public. Buti naman itong congressman na ito, ay sinasabi rin na dapat in public. ICI proceedings. Okay, sige. Magandang umaga po sa mga kaibigan natin sa media at sa lahat po na nakakapanood ng presser na ito. Kaninang umaga po ay nagsumite tayo ng letter, urgent appeal to the Independent Commission for Infrastructure
na i-live stream yung kanilang lahat na mga proceedings na ginagawa patungkol sa anomalous and ghost na mga flood control projects. Alam niyo po kasi marami nagtatanong bakit parang tinatago? Bakit may parang pinagtatakpan dito sa ICI proceedings? Una, hindi naman yan korte Correct. na dumidinig sa mga That's a good point, Kasi baka sabihin na iba, bakit sa court? Hindi, iba kasi dun Sa court kasi, di ba meron yung parang sinasabing bawal i-discuss yung merits ng kaso. Kasi nga, para, alam mo yun, to protect the integrity of the judges na pag lumabas sa social media yan, it will influence the judge or it will influence sa ibang bansa, juror, di ba? Kaya nga, binagbabawal yan. Yan yung court. This is not a court. Malinaw, ang ganda nung sinabi niyang yun. O, di ba? personal at individual o pribado na mga kaso. Yan ay binuo upang pag-usapan na talakayin yung kagimbal-gimbal nga na anomalous and ghost flood control projects. At ang pinag-uusapan natin dito, daang bilyong piso. Correct. And probably trillions of pesos. Maganda yun. With that magnitude of public resources involved, usapin niya ng public interest. Malinaw na nakasulat sa ating saligang batas, public office is a public trust. At itong daang bilyong piso ay hindi biro. Pera natin yan, pera ng mga manggagawa, pera ng mga ordinaryong Pilipino yan, at nararapat lang na malaman ng bawat isa kung ano yung pinag-uusapan doon sa ICI hearings. Kahit ako nga, hindi ko alam kung ano yung nangyayari doon Paano pa kaya yung mga ordinaryo ng mga manggagawa at mga Pilipino? At gusto rin natin malaman, halimbawa, binanggit ng ICI, wala pa daw sila na nakikita na posibleng link o koneksyon ng mga politiko o ng mga public officials. Alam mo, hahanga ako sa'yo kung babanggitin mo si Romualdez. Hindi, sa totoo lang. Hindi kasi, alam mo, itong tao na ito, matagal ko na to nakikita sa TikTok at bilib ako sa kanya kasi dahil doon nanalo siyang congressman. At yung paulit-ulit niyang manggagawa nung panahon na siya ay TikToker, observe nyo. Yung pala gagamitin niyang party list. Kamanggagawa party list ba yun? O manggagawa party list. Ang galing ng packaging niya Ibig sabihin, marunong tong batang to. Ang tawag diyang packaging nakalimutan ko na yung exact word na ginagamit dun hindi packaging, mali. Hindi pa, basta talagang yung kanyang ginawa na para yung image na manggagawa, nagamit niya yun at naging congressman siya. Kaya ngayon, patay manggagawa ang ginagamit niya salita sa lahat ng interview to promote his party list. Okay ako doon, walang problema, wala namang masama doon. Ang akin lang, bibilib ako sa'yo, bata, kung babanggitin mo si Romualdez. Bibilib talaga ako sa'yo. Pero kung hindi mo babanggitin, wala din. Isa ka lang ding congressman na kinain na ng sistema at walang bayag. Charles, dito sa anomalous and ghost flood control project, paano sila nag-come up sa ganong statement? Biruin nyo yung mga kontratista na, mga Diskaya, mga taga-DPWH na ang nagsabi na meron sila ng mga kasabwat na mga politiko. May they be congressmen or senators. And then here comes ICI saying, wala pa kaming na-establish. Di pa namin nakikita na may posibleng link itong mga politiko. Imposible po yun. Sa laki at sa magnitude ng pinag-uusapan natin dito na iskandalo, imposibleng kinaya lang ng mga Diskaya yun. Imposibleng kinaya lang ni Alcantara yun o ni Bryce Hernandez yun. Imposibleng wala silang kasabwat. Meron silang kasabwat and that is what we would like to find out. Sino ba yung mga kasabwat nila? Pero nangyayari, we are left sa We are left blindsided. Di natin alam anong pinag-uusapan doon. Second, walang mai-connect ang ICI na possible na public official. Zaldico, say for example, he was the APRO chair sa last Congress. Pangalanan mo si Romualdez. Si Zaldico, wala nang kapangyarihan dyan. Wala, nagtatago na yung animal na yun Hindi, sa totoo lang. Oy, Zaldico, musta na you? How are you? Dito na ba't di ka sumisipot?
Siya ang arkitekto noong pambansang budget na pinagmulan nitong mga iskandalo na pinag-uusapan natin ngayon. Hindi may connect ng ICI yun. And take note, under oath yung sinasabi ng mga kontratista at ng lahat ng sangkot dito sa Anomalous and Ghost Flood Control Project. Second, sunod dyan, halimbawa, usapin na the possibility of former Speaker Martin Romualdez as state witness. Paano nag-come up doon? Diba? Ano ba pinag-uusapan? Ano yung mga tinatanong doon sa ICI hearings? We would like to find out. Ngayon, kung mananatili ang ICI... Medyo may pitik na yun. Konti pa lang. Konting bayag pa. na sarado sa publiko, hindi natin masisisi ang mga Pilipino na pagdudahan at mawalan ng interes, mawalan ng tiwala sa proceedings ng Independent Commission for Infrastructure. Mali ata yung pagkaintindi ng ICI sa salitang independent. When you say independent, dapat impartial. Hindi independent na kayo-kayo lang yung nag-uusap dyan sa ICI. Yun. Dapat lahat tayo involved dyan. Yun. And that is what we would like to, we are appealing to the ICI na i-live stream nyo ho ang mga proceedings, mga hearings. Gusto naming malaman anong pinag-uusapan nyo dyan. Gustong malaman ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino kung papaano yung takbo ng ICI hearings. So yan yung rason kung bakit tayo pumunta kanina sa ICI. Pangalawa, nag-file tayo ngayon ng authorizing the Secretary. Ayan. So, yan po yung agree po ako dyan, ha? Alam mo, mga kababayan, ito pa, ha? Ito nga yung hindi ko maintindihan, eh. Kaya, ang konklusyon natin, tangina, tinatarantado na lang tayo ng gobyerno to. Tinatarantado lang tayo ng gobyerno to. Kinreate yung ICI para lang sila ay maligtas. It's not really para mahanap yung salarin. Ito po ay para talaga sila may maligtas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y